Wala. Pero ang tagal kasi hindi natin siya nakitang mag-show. Oo. Even now, no, yung bakit? Wala, yung hindi na kita nagsasalita existence eh. ng parehas nating roamers, now that the field has been banned, definitely magiging biglaan. Chotay, Green Khalid. Alam mo, parang naalala ko tuloy yung time na yun nung nakuwento mo yan sa akin. Oo. And during that day, nag-show talaga siya. Parang pinatunayan niya sa'yo, Nabuzzer auntie. sa question mo. Kulit mo, ha? Ang kulit mo, ito mag-show na ako para sa'yo. And this time, the Harith first pick, nakita din natin. Lately, nagiging trend na yung sa last two bands, Hilda kaya? nababan si Sisi. Oo, kasi sobrang OP ng CC Oo. right now. Definitely Prayo, worthy. But now, mukhang Granger muna ang pipiliin dito ng side ng Falcons. Pero alam mo, interested ako makita kung ano yung ipantatapat nila sa CC kasi open naman yung Lucas. Open yung Fovius, ganyan. Ay, hindi, Fovius, hindi. na. Or not. But yeah, anyway, bilang dito ng side ng Team Falcons yung Alpha, ang interesting, ko, kasi Joy, baka talaga? nakita nila yung potential na ganun ulit yung gawin. Oo, kasi naghahanap pa rin ng room ang TLPH. And nakakatakot din para sa akin yung CC Mati. Right now, wala na ako ibang nakikita nga mid lane na possibility for Falcons. Ay, Sele open din, pero Seller Vexana. kasi Sele Cho. Maganda yung Ah, Sele Cho yes. kung mid. And Kasama ka na ng medyo vision matagal nila. na, no? Medyo matagal na natin. Ayan Ayun na! na! Medyo matagal na natin hindi nakikita ito Sele mula Gods sa yan si idol Cho. ng Ay, mga si- kids. Ayun nga pala, isa sa mga Seligad si Few. Few. Pero may chip. Okay, kontrahan dito ng vision para sa ating dalawang kapunan. Ito may sinabi dito si Carl TC via his interview with Tiebreaker Times. Pagka-try out ni Oheb sa kanila, parang feeling niya nag-click talaga yung team. Para sa kanya, parang matagal na namin siyang kakampi. Grabe, new best friend talaga. Grabe. Kulang na lang, Oheb TZ na. Tama. Paano kaya yung comp si Carl TZ tsaka ni Oheb pag nakapatay silang dalawa, no? Ayoko nang marinig. Oo, parang pag tinitignan ko kasi silang dalawa, parang nare-reminis ko lahat ng mga interview nila. Oo, dati. Tapos grabe sila mag-banter. Promise, kapag nanonood kayo ng live nila, as in puksaan silang dalawa talaga. Pero ang ganda nun na sumakto yung ugali din, sumakto yung
kung saan ay nasa stand din Mobile naman. Legends! Yan, right here in action sa ating game number 2 of Falcons versus TLPH. Nakalamang na po ang Team Liquid Philippines sa ating game number 1. Ang tanong ay makakakita na ba tayo ng unang 3-game series o tatapusin na ba ito ng Cavalry? Magaganahe kaya this time around ng Team Falcons yung kanilang comeback potential. But looking at the hero din ni Cartesi, yung mga gusto niya yung mga biglang lumilikot na mga hero. Alam mo kasi si Joy, parang medyo malalansilot din yan Ay, oo nga. Pag Puro dash in, dash out. Parang memories bring back memories lamang dito para kay Carl Tizzy. At ito na, si Lina naman ni Pew, OG din. Oo, para nagkakasalubungan na agad dito sa may bottom lane Sinasalo lahat para magkakaroon ng stun. Pero doon sa may top lane naman, sisilipin natin yung labanan ng Lucas and even a CC. Yep, Kyle Tizzy. nakakatuwang makita right now kung paano magiging mabilis yung rotation, mapapasama pa yata yung ginawa ni Kyle Tizzy doon. JP! Flicker para kay Daddy JP pero sasalubungin dito ng Team Falcons. Okay, ganito ka-init ng mga players. Wow. Early now pa lang ay ginagamit na agad ang mga spells. Maagang flicker mula dito kay Daddy JP. Kaya naman sa upcoming turtle fight ay wala siyang access sa flicker na ito. And Flap TC, mukhang maaagaw niya ata ang crab na iyon. Yun lang yung masama sa CC men Biktima din ako niyan. Favorite ko kasi si CC. Ang hirap mag-crab kasi nag-auto-target sa hero. Yung yo-yo. Hindi mo nata-target kung sino yung dapat mong patamaan. But can I just say, nung nag-start ako ng ML, nung nag-start ako ng ML, uso kasi si Lina nun. Tapos, yan din yung highest matches ko. Every Wow. time may magfa-farsa, Sele yung Hahanapin pinipili ko. lang. Kasi kapag nag-feathered airstrike, kailangan ko lang mapatamaan ng arrow. Kyle? Oh, pero si Kyle TC, tatakbo muna sa kanyang mga kakampi. Mahahabol ba? Mahahabol nga talaga. First blood para dito sa TLPH. Wow, mukhang magkakaroon pa nga ng laban dito at knock-up. JP might just go down as well. Pero yan na, may trap, may sipa at sasabog na rin. That's gonna be a 1-for-1 at mukhang hahanapin na nga rin dito si Sanford din. Okay, so 1-1 na ating score. Meron ng turtle na pwede kuhanin para dito sa ating dalawang kupunan. So this time, medyo makikita natin yung aggression ng dalawang teams. Yung aggressive na medyo nag-aantay lang muna. At ito Turtle, mukhang sisimulan na dito ng TLPH. Mauuna si Sanford at si Flap TZ naman ay babantay na rin. Fuse still level 3, hindi mahanap si Sanji. At mukhang nandito na nga ang mag-base mode na si Flap TZ. Oo. Right now, very relevant yung ginawa ni Pew na hindi siya nagpa-form, may matatamaan ng araw. Ito na naman yung mga Y-Walk para nag-Avengers Unite na naman para kuhanin yung pagong. Iti-team fight ba nila? Hindi. Ito na naman yung disiplina na sinasabi kanina pa. Talagang kuha, objective, sabay alis na. Right now, very better early game coming from TLPH. Kung kanina, Falcon yung nakalalamang doon sa earlier stages of the match. Naging maganda yung pag-zero in nila towards that turtle pit. And the moment na natapos sila, back out na agad. Oh, very good play coming in dito sa TLPH. No? Kumbaga nahanap talaga nila yung pwesto nila at agaran na rin nag-back as you guys said. First turtle ay mapupunta sa kamay ng TLPH and Team Falcons. Mukhang nalulugi na naman sila ng early. Pero ang maganda dito kasi ay hindi pa natin nakikita yung full team fight capacity ng isang Lucas for this game. Alam mo, parang feeling ko, para dito sa Team Falcons, bigyan agad nila dapat si JP. Kasi parang si JP okay lang na daan siya, ma-burst, as long as mailalatag niya yung kanyang Ultimate. Y-Walk. Ito mid lane. Gwen mukhang half HP, mababangay lamang ng konti. But here comes Sanji with the ultimate, pero tumama yung pa namin. Oo, kailangan mag-washing-washing na nga dito, pero makakatakas pa rin si Sanford because of the vengeance. So, TP out muna, successfully makakatakas. So, balik muna ulit doon sa mga kailangan puntahan ng dalawang teams. Grabe yung pagkakatama ng Abyssal Arrow just goes to show how capable Few really is in terms of using this Selena. But enough yung sustainability ni Sanford right now earlier on into the match because nga of that vengeance. Tumama na naman ang arrow, pero mukhang si JP ay nagtawag lamang ng tropa at hindi matutuloy ang laban na ito. 20 segundos bago lumabas ang ating pangalawang pagong ng larong ito. Hindi pa naman ata lalaban dito, Team Falcons. Yun pala, Ay, may joke overrun lang! Pumasok na nga, narinig daw. Eto na, lalaban na daw sila. At napatay na nga. So successfully napatay nila si Sanji, sumakto pa na merong turtle. Parang sabi kasi ni Umi daw, hindi pa yata mag-e-engage Eto, engage tayo. Grabe, nag-flicker pa doon pa si Ogwen. At saktong-sakto, walang feather the airstrike. Worth it yung flicker ni Ogwen doon, men. Yep, ang ganda ng ginagawa dito right now ni Ogwen kasi sobrang on point ng kanyang mga skills. And speaking of on point din ang pagkakatakas ng ilan sa mga players.
Nakahamang sila ngayon na merong face check with that airstrike para kay Sanji. Half HP para dito sa Turtle. At mukhang i-hold ito ng TLPH. Ogun with the conceal. Mukhang mapafind out naman siya dito. Pasisipa na nga rin si JP. Siya ata ang unang babagsak. Pero ang Turtle, kanino yun napunta? Kay Carl! Dediretso na nga ba ang TLPH? Samahan pa daw natin isang objective. At ang objective na yun, kuhanin si Kyle TZ. Si Sanford ay hahabulin pa ng tatlo. Super Marco looking for the bullets pero mukhang magbaback off na nga ang Cavalry dito. Another objective, another kill. At 2K na nga ang gold lead ng Cavalry. Lahat ay napupunta sa pabor ng TLPH. Early game, alam natin na nasa kamay na ito ng TLPH. Starlium site. Meron na itong si Carl TC. So definitely, yung damage output every time na magbe-basic siya in between skills ay kaya na niyang i-maximize. And Oheb, dalawa na yung items na meron siya. So nararamdaman na yung damage output nung kanyang mga chrono dashes as well as synchro vision. Grabe yung yung synchro vision doon na tumama sa dalawa talagang pumutok. Pero si Sanji, makakembot naman. Buti na lang, sexy yung galaw. Oo, biglang kumembot. Biglang Kumembot to the kumembot left. eh. Ikembot mo, ikembot. Sorry. Speaking of kumembot pala, papunta doon sa pwesto ng Team Falcons. Totoo nga naman, bakit ka maglalakad? Why walk? Kung pwede naman mag-teleport sa mga kalaban. At saktong-sakto dahil dyan mukhang makakapag-push yung TLPH. Marsa still looking Black TC. Hindi niya nabalik sa kanyang mga kakampi. But here comes Oheb! Biglang kumending-kending naman ngayon si Ohe para sa mga players ng Falcons. May sipa pa sa ilalim pero Sanford mabubuhay pa rin yata. Nag-flicker in na. Dito si Few pero nararamdaman natin ngayon na Sanji! parang hahabulin pa. Hinahabol na Ibon yung pumapana. Si Few ang target nila. Pero makakatakas na. What a crossover coming in from Few. Biruin mo, pineke niya to the right, pero to the left pala ang kanyang iwas. At parang ganun lang, ay magpupush na ang TLPH dito sa may bandang ibaba. Hindi ata makakadepensa Team Falcons. Sobrang talino doon ni Few kasi na-maximize niya yung transformation from Abyssal form to Elven form. Yung speed up na nakukuha doon, yun yung nakapag-enable sa kanya na microhin yung skills na meron si Sanji. And with that, 3-0-1 ang standing ng ating idol. Ito na pala ang signature ni Idol. The only player in MPLPH na nakapag-savage kay Selena. Kung may idolo mag-Selena, siya na yun. Alam mo kasi, naabutan ng idol ng mga kids, ang Rodora X. Kaya alam na alam kung gawin ano ni yun. Selena. Ayos at parang ganun lang natali na nga si Ogun ata ang magsusunod. At pinasok na rin JP. Gets the stun. Parang mala Civil War nakikita natin ngayon. Okay, Black TC, napatay na. So ngayon, para sa TLPH, parang kukuha na naman yata sila ng panibagong objective. Grabe, parang bigla talaga silang dumadating na kumpleto na agad. Ito yung masasabi nating nagsisimula sila ng laban when you least expected. Pero ito na, another turtle going to the hands of TLPH. Pangatlong pagungnay nila ito at 5K ang kanilang lamang against Team Falcons. I think meron na ding Holy Crystal bot dito. Itong si Carl TC, ayan na nga, meron na siyang Holy Crystal. So, right now, no, nagkaroon ng pagbabago na Holy Crystal na yung pinakamalakas na damage output. Si Few ay lilipad lang din. Si Sanji pala yun. Lumipad, naging ibon. Mukhang mag-aantay pa ata ng late game dito ang Team Falcons. They do have a Granger pero Sanford pumasok nakatali ng dalawa. Nakita natin yung conceal at biglang dumiretso na. Okay, makakadepensa ba? Ang Team Falcons sumasayaw na si Oheb, pero Torre na lang munang kukuhanin nila dun sa may middle lane. Grabing aggression ngayon ng TLPH. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng CC na nag-e-engage Ante. Pumasok sa ilalim ng Torre tapos ng tali ng dalawa but that did force out a flicker coming in from Team Falcons. And the thing about this lineup coming from TLPH, kahit si JP lang yung nasa unahan, hindi siya kinakabahan kasi may Y-walk. So the moment na makasa niya at may tamaan, meron na agad siyang rest back coming from the rest of his team. And right now, they're all fed up. Alam nila yung damage output na meron sila individually. Oh, and for Team Falcons, talagang antay muna ng late game. Play safe, hanap ng magandang pick-off, tumatama naman ng mga bala, tumatama naman ng mga pana. And for, I guess, Ayan na nga. kailangan talaga Aray! tamang target lamang yung hinihintay nila. Aray! Sayang! Aray naman talaga! Okay. Nabuhay pa yung dalawa pero nakita mo ba yung damage? Oo. Doon sa dalawang players. Grabe, nakita na natin na ma-maximize ni Carl TZ yung dashes na meron siya. And dahil naka-Holy Crystal na si Oheb and Carl TZ, the moment na mag-dish out sila ng damage, ang lakas na meron sila. Divine Glaive na lang ang inaantay ni Oheb bago siya mag-fully activate. at Ogwen? this point. Uy, grabe naman. Nag-flick out na si Ogwen. Pero kitang-kita mo na talaga mina-maximize by the way ng TLPH yung hero composition nila. Kasi majority ay magic damage. Yes. So gusto mo talaga early game yung laban. Oo.
At saktong-sakto, no, talagang hinahanap nila kahit sinong nasa harapan ay agaran nilang sinusugod. Push check mula dito kay Few pero mukhang ibaburst na nga dito ni Carl TC ang Lord. Gagamitin ng Feather Air Strike para mag-contest doon sa may areang iyon. And that's the Lord secured for TLPH. Pinakaunang Lord ng larong ito ay mapupunta sa kamay ng Cavalry. Ang linis ng ginagawa at pinapakita ng TLPH, objectives-wise lahat nasa kanila. Wala pa silang napapabagsak na torre. So right now, no, they are on a roll. Nakikita natin, naaalagaan nila si Oheb. But at the same time, napapatay nila kung sino yung dapat nilang patayin. O eto na nga, napuntahan na nila si Ogen naramdaman. Parang iniikutan talaga nila yung buong mapa. Grabe. Dito ka lang makakakita ng nag-isang champion din na nag-World Tour, tas meron ding Land of Dawn Tour. Oo, kumbaga parang mula sa gitna papunta sa itaas is a 4v5 scenario. Oheb, agarang nilatag ang Zaman Force. Pero may blessing pa naman doon sa may bantang itaas. Ang Lord ay nagmamarcha ngayon dito sa may bantang mid lane at mabubuhay na rin naman si Ogwen. A full-scale 5v5 bound to happen. Sino kaya magsisimula ng laban? Retry ay nagamit na rin. Ogwen mukhang makakatali pa naman nata ng isa at yung Sipa ginamit na. Talagang pinilit na nga nila na pumasok doon sa may bandang gitna pero nalbensahan pa rin pero napatay si Sanford. So pinipilit na depensahan ng Falcons ngayon kanilang mga base. Ogwen? Pero si Ogie ginamit yung conceal, papasukin si Sachi, pero ito na pagbabawi na side ng Team Falcons. Boy. Makakatakas pa rin Si Oheb. ang doon din na nga dito si Oheb. Pero paggamit na naman sa Amang Force, biglang sumasayaw-sayaw sa Glep. Mapapatras ngayon ang Team Falcons. What a brave engage. But here comes Carl TC with the electrifying beats. May atinos pa naman si Ogwen kaya hindi niya makukuha yung kill. Pero napakatapang nung ginawa ni Oheb doon. But still, a great defense coming in from Team Falcons. Nakapitas sila ng isa. Ito din yung binabanggit natin na the moment makuha nyo na yung objective, kailangan nyo nang mag-back or mag-chill out ng very, very light. Kasi ngayon, kompleto na sila. Para sabi ni JP, okay lang daw. Sige, try nyo ako set upan. Kayo ang masiset upan ngayon. What a counterplay for TLPH. Ginamit pa nga yung Feathered Airstrike. Masisira na rin yung top lane. Is this endable? Yan ang tanong para sa TLPH. Ang minions Silang ay wave dito clear. sa may mid lane. At 3 lamang ang dedepensa sa Team Falcons. Ibibilit na nga yata dito ng TLPH. Ito na ba sweep for this season? Look at them with a tower lock. At hindi na nga patatakasin pa ilang mga players dadating na. Yung minions sa may middle lane. And TLPH, what an opener for day 2! Another clean sweep. Hindi pa talaga tayo makakita ng Game 3. TLPH